kinukubiran mo lang. Sorry, ha? Or kinukubiran mo lang, Berador. Ikaw ba'y litong-lito na? Dahil wala nang pag-asa lang, ha? Na, alam mo naman, sikat noon ang INSI. At ikaw niyayakap ka ng mga INSI, ang lalaki ng mga views mo noon dahil minahal ka ng mga INSI. At alam din ni Gingging, di ba, na may mga views ka. Huwag mo tignan nun, di mo alam yung totoong pangyayari sa dalawa to. Diyan sa bintana ni Nanay Rosa, tingnan mo ang damit ni Mariel sa Ha? TikTok. Ha? Hi guys! Magandang araw sa inyo lahat. Ito naman po ang paborito mo reactor na nag-iisang Marzano TV 2.0. At ito nga, itong si shoutout kay Banad Baksit, no? Meron siyang nakita kong video niya, no? At may pamagat, Berador, pinagtakpan si Edu Mariel, naging apo ni Nanay Rosa. Nako po. Ito ata yung sinasabi nilang nakita nila, no? Yung naanigan sa video, no? Na si Mariel daw. At pakinggan natin to guys, hindi ko papatagalin. At syempre mamaya po mag-comment kayo, like and comment and subscribe. So tara, pakinggan muna natin to. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Lolaglo, kumusta tayong lahat? Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan at ligtas sa anuman masamang kapahamakan. At bago ang lahat, shoutout sa aking mga kasamahan, lalong-lalo na si Tita Lydia. Happy birthday sa'yo. Ano? Lolaglo. Na dito kay Mariel, sasagutin lang natin si Berador. Dahil ang sabi niya ay ito daw si Mariel ay apo ni Nanay Rosa. At sobra daw ako Marites. Dahil biro mo, So ibig sabihin, ginawa ko. itong nakita dun sa vlog ni Kalingap Edu ay apo daw ni Mariel. Tama ba? No? Oh, anyway, so parang morena yung babae, no? Okay. Ang Mariel ay ginawa ko daw. Ang apo ni Nanay Rosa ay ginawa ko daw Mariel. My goodness ka naman talaga. Ha? Sino sa atin ang Marites? Hindi ba ikaw? At bakit mo ako pinagsabihan Marites na nakamasi lang naman ako sa nakita ko? At panoorin nyo itong sinabi ni Berador para matakuhan kayo yan. Atiglo, gurting marites na Atiglo, no? Grabe ka marites yun si Atiglo, guys. Oo, over, no? Over. Nasa Saudi pa yun. Lalo na nasa Pilipinas yun, daming, marites. Diba? Nasa Saudi pa yun, ang dami ng marites. Lalo pa kung nandito sa Pilipinas yun. Grabe yung pag-marites, no? Natawa na lang ako sa iyo. Siguro nung yun, nung nasa Pilipinas pa, unang ginawa ko sa marites, no? Diyos ko, Isipin mo yun. Yung apo ni, panoorin natin ang yung apo sinabi ni Berador. ni Lola Rosa, ginawang si Mariel. Mariel ba ang pangalan, no? Sophia yun. Para kayo ng Si Sophia yun, naging basta Mariel. mamaya. Diba? Naging Mariel si Sophia. So ibig sabihin, yung babae dun sa nakita sa vlog ni Papa Eds ay ibang babae, Sophia, hindi Mariel. Okay? Ang layo naman nun, MNS, Sophia. Oo, maliit lang yun, bata yun, maliit. Akala lang natin ay malaki sa camera, maliit lang yun. Oo, maliit lang yun, guys. Marites lang talaga si Atiglo. Labi yung, yung sandals na inasabi, kay Mika ba kayo? Isa lang ba ang, nun, ang sandals? Diba, dami-dami naman sandals naman Excuse me. sa mundo, ano? Oo. Pwedeng kapareho yung, oo, talaga si Atiglo, Marites talaga yan. Over Marites. Ako ba kung bakit? Saan kaya nagmana si Atiglo? Marites na Marites, ano? Ang daming ka Marites ay. Wala si napunta yun dito eh. Si Atiglo. Ewan ko lang kung ano ngayon. Ba't hindi pumupunta? Kasi alam niya na Marites yung kanya eh. Marites! Well, panay Marites, Berador. Walang filter tayo. Norma Pinka, mga Marites ang nanonood. Naanod na lang ng baha. Naanod na pala ng baha. Tama yun kasi over. Bakit si Atiglo natira? Bakit si Atiglo natira? Nasa Saudi si Atiglo, hindi pa baba si Atiglo. Bagay, hayaan natin si Atiglo na magmarites lang muna ng marites. Ano na kasi si Atiglo? Senior na yun eh. Oo, senior na yun. 55 na. 55, 60 na siguro yun. Si Atiglo. Oo, diba? Hayaan na natin. Ganun talaga pagka marites. Gilo, sumaylo.
Ayan. Narinig nyo ang sinabi ni Berador? Bibigyan ko lang siya ng proof. Ano, mahirap naman. Sabi ko nga sa Oh? inyo, hindi ako nagre-reaksyon Talaga, so bibigyan mo ng katibayan. So ano yung proof ni ni Banat Baksik? So panoorin nga natin to. kung walang proof. Ito lang masasabi ko sa iyo, Berador. Bakit mo nasabi na apo yun ni Nanay Rosa? Ha? Diyan sa damit, ha? Ni Mariel na nahagip diyan sa bintana ni Nanay Rosa. Tingnan mo ang damit ni Mariel sa Ha? TikTok. Ha? Oo nga no. Teka. Pero kasi parang teka. Pero parang teka. Oh, ito kasi tingnan natin so silipin natin. So sinasabi ni Ate Glo no na itong picture na itong damit na to ay parehas dito sa damit ni Mariel, no? So nakikita niyo naman guys, napakita natin, no? Yan. So para malinaw, so kitang-kita niyo naman. Ayan guys, ito yung damit daw ni Mariel. No? So yun yung damit ni Mariel. So nasa inyo po at makikita nyo guys, ito, walang halong mali siya guys for educational purposes. Makikita nyo guys yung damit ni Mariel hanggang dibdib, no? So nakita niyo naman, no? Kung kita yung pisngi ng dibdib niya, okay? So yan, so nakita niyo naman And then kung sisilipin natin dun sa salamin, kung yan, ano ko guys, i-zoom ko pa lalo. Kung i-zoom mo siya lalo, hindi naman umabot sa, kumbaga parang close neck. No? Kita mo yung dibdib niya. Ito guys for educational purposes, alisin niyo po mali siya, no? So, ito yung dibdib niya. So, and then, di nyo makikita mo naman, close siya. So, magkaiba yung damit. No? Ako nakikita ko rito guys, parehas ng kulay. Pero yung damit ay magkaiba. Kasi ito ay hindi, kung titignan mo yung kay Mariel, abot hanggang sa dibdib. Ito guys, nating personal to, nating So hanggang dibdib. Pero yung titignan mo yung kay dito sa picture, hindi naman umabot hanggang sa dibdib. Yung kumaga parang ano ba tawag yan, yung cut nung butas ng sa ng damit. So pares ng kulay, pero hindi pares ng damit para sa akin, no? Pero yung complexity ng balat nila, kasi parang morena to si then morena din yung nasa salamin. Pero not sure kung siya talaga yan, no? Pero kasi hindi naman natin kita yung pinakabuong mukha, no? Anyway, tuloy natin to. Ayan ha. Tingnan mo ang damit ni Mariel sa TikTok. Dahil pagkatapos niya, Damit sa TikTok. Pero magkaiba eh. Kasi tignan mo naman, no? Kung titignan mo dito guys, 'di ba? Hanggang dibdib yung hanggang dibdib yung damit niya, pero yung 'di ba hanggang doon yung butas lang. So ewan ko guys, nasa inyo po 'yun ha. Pero anyway, pinakita ko naman sa inyo, 'di ba? Yan 'Di ba dapat yung dibdib niya kita na masyado. Dito hindi eh. Dito sa kita eh, 'di ba? Yung pisngi ng dibdib, no. Ano tuloy natin? pagkatapos nila, nag-TikTok siya, hindi siya nagbihis ng Ah. damit. Paano mo nasabi? Teka lang, so ibig sabihin, after ng vlog na to, nag-TikTok sila. Pero kasi, hindi ko talaga to Ate Glo, no, Banat Baksik. Kasi itong damit na kita mo, hindi umabot Ang baba nung ang baba nung damit eh. Yan, kita nyo. Kita nyo ba guys yung pag-difference Ito Nakita yung difference, ito hanggang hanggang sa dibdib eh. Pero yung damit niya rito, hindi Pero yung buhok parehas, yung balat morena rin, pagka morena. Pero kasi isa pang factor dito guys, yung yung relo. Kasi tingnan niyo yung relo. Nakita niyo yung relo? And then tingnan niyo yung relo dito ni no Mariel. Kung sisilipin niyo, maliit yung relo. So yung relo niya pambabae. So, yan. Yan guys, nakikita niyo, pinapakita ko, 'di ba? Nakikita niyo yung relo, 'di ba? Paano gagawin natin? Yung relo 'yan. Pero yung kung titignan mo yung dito, ang laki ng relo. 'Di ba? 'Di ba nakita niyo? Malaki yung relo. And then dito sa is maliit lang. Pakita ulit sa inyo guys, Maliit lang yung relo. Ayan ang liit ng relo, 'di ba? Maliit, di ba? Yung relo tignan nyo. Yung kulay ng damit parehas, pero yung relo magkaiba. Kasi sinasabi niya,
na ito after nito sa vlog na to, nag-TikTok. Tapos, bakit ganun yung relo nagbago? Oh. And then, yung pants, I don't know, kasi kulay puti rin yung pants, sakto. Tsaka parang naka-tuck in no? Oh. Anyway, nasa inyo po yan ha. At inaalam lang naman natin kung totoo bang si Mariel yung nakita dun sa vlog ni Edu. Ano, nakakita sa sa reflection. Ano, ituloy natin. Sa TikTok dahil pagkatapos nila nag-TikTok siya, hindi siya nagbihis ng damit. Paano mo nasabi na apo yun ni Nanay Rosa? Ayan. Pagdating naman dyan sa sandal, totoo naman, nakita lang natin yung sandal doon sa kwarto ni Kalingap Edo. At sabi mo, yung sandal na yon ay kay Mika. Wala bang kwarto si Mika? At bakit yung sandal niya napunta sa kwarto ni Kalingap Edo? Diba? Kwarto yun ni Kalingap Edo. At may kwarto si Mika. At kung halimbawa man, wala ba silang lagyanan ng mga tsinelas or mga sapatos, sandal nila? At bakit napunta sa loob ng kwarto ni... Baka kasi maraming pwedeng mangyari kung bakit nailagay tapos nakalimutan na lang. I don't know. Malay mo, nilagay lang doon kasi naglinis or something. Hindi natin siya alam so maraming doon. O kaya naipatong doon, nakalimutan na kunin. So maraming instances. Although, po yun, Ako guys, ganun po yung nakikita ko, Pero may point din naman si Ate Glo. Kaya lang, kasi syempre, kwarto ni Edu, bakit may ng babae doon, di ba? Nung sapatos ba, sandals, di ba? Papaisip ka. Pero kasi pwede mo nang isipin, kaya nailagay yun kasi maaaring naglinis, tapos nakalimutan ibalik. Di ba? May ganun kami, pag naglinis kami ng kwarto, yung isang kwarto, lalabas namin lahat ng gamit, tsaka namin lilinisin, then ibabalik namin, ganun. Baka hindi nga naibalik. Ewan ko Anyway, tuloy natin. Pero yung sa damit, magkakulay, pero yung relo magkalayo magkaiba Kalingap Edo at nag-iisa. Yun lang naman, At ito pa. Yun nasabi mo dyan na sobra akong marites at pag uwi ko sa Pinas ay wala akong ibang pinag-abalahan kundi marites ay parehas tayo marites. Parites ka. Normal lang naman yun. Pag nag-YouTube ka, nag-reactor ka, parites din yun. Marites ako. Natural, magmamarites tayo dahil nagre-reaction tayo. Mahirap naman na reaction tayo na wala naman tayo pinagkakahugutan. Di ba? Pero Ate Glo, pansin ko yung relo magkaiba. Diba? Magkaiba yung relo. Sobra ito kasi talaga di ako makamove sa relo kasi ang laki, di ba? Nakita nyo? Yung pinakita niya liit parang G-Shock pa yung ginamit na relo. At wala tayong para sa akin, relo, parang ang relo, malaki yung relo ko. Di ba kita mo pag malayo, malaki talaga. Dito malaki. Tapos dun sa isa, maliit. Babalik ko ulit guys, mamaya. I-play na dito. Mag-reaksyon. Kaya, parang ikaw lang din ang hindi updated or kinukubiran mo lang. Sorry. Or kinukubiran mo lang. Perador. Ikaw ba'y litong-lito na? Dahil wala nang pag-asa? Yung babe, come home to me. Naasal mo siya kay Geng-Geng Banad bagsi ka. Kaya, litong-lito ka na? Hindi mo na alam? Parang ngayon ko lang na kita na si Nanay Rosa ay may apong siksi. At bakit ay ginaya pa yung damit ni Mariel doon sa apo? At bakit doon lumabas itong apo ni Nanay Rosa sa sasakyan ni Kalingap Edo? Ouch! Ganun ba? Naku po. Paano yun? At bakit mo nasabi na apo ni Nanay Rosa na samantala
dapat nakita yun sa isang matanda ang hahawak kay Nanay Rosa. Bakit ang hindi niyang apo? Sige nga, Berador. Total, ako ay nakita ko yan sa Facebook. Hinahintay mo nga ako doon at sabi mo, pumapasok ako sa Facebook mo pero hindi ako pumasok. Late na kasi ako kaya hindi ako pumasok. Nakita ko na lang, nakapos na ako sa video mo. At yan ang reaction mo sa akin na Marites. Kaya ang tawag ko rin sa'yo, Marites na wala din sa ayos. Dahil kahit may proof na, binaliktad mo pa at kinubiran mo pa na andyan. Hindi lang naman ako ang nakakita dyan at marami ang nakasubaybay kay Kalingap Edo na nagmamahal pa rin dito kay Bibi Beyonce. At syempre, ang mga viewer na nagmamahal kay Bibi Beyonce ay kukuha talaga sila ng proof dahil nga sa issue na ito na si Bibi Beyonce dito ang sinungaling Oh. at walang Mariel. At walang Mariel si Edo. Kaya yun, ang mga supporters, kinuwaan nila ng proof at nahagip nga ito. Ano pang masasabi natin dyan? Na klaro naman talaga na si Hindi pa kasi klaro eh. Actually, kita mo, malayo yung damit eh. Di ba? Parang hindi siya open eh. Kita niya kanina, no? Ayun. Pagkaiba, pagres ng kulay, yung relo din eh. Laki na pagkakaiba eh. Mariel. Pero, anyway, Ilagay natin dito guys para makita nyo ah. Tignan nyo guys yung pagkakaiba. Di ba? Kung titignan mo dito guys, yung relo talaga malaki. Ito malaki. Di ba? Tapos kung titignan mo naman yung nandito sa reflection, tignan mo sa reflection malaki. Pero pag titignan nyo yung relo ni maliit, di ba? Ay mali, di ba? Maliit yung relo. So, how come na yung relo tsaka at the same time yung hanggang dibdib yung butas ng damit, di ba? Yung cut. Pero dito, ang titignan natin ulit, tignan mo yung niya guys, ang layo, di ba? Kung titignan mo yan, yan nakita nyo, di ba? Sobrang ako kung kayo mag-a-analyze po yung relo lang po, isa relo ako nagkatalo, yan tignan nyo yung relo, pambaba yung relo kasi ako mahilig ako sa relo. So, yung relo niya, maliit. Yung kulay ng damit parehas, pati yung pants. Yung pants kasi, kakulay din. Pero yung relo nagbago. No? Pero whatsoever, yung damit kasi guys, mukha lang magkaparehas. Pero, yung cut talaga yan, yung dibdib niya, kita. Dito, kita mo kasi kung, kahit ganyan yung itsura guys, makikita mo yung dibdib niya. Hindi, wala, cover na cover. Baka talaga nagkataon lang, na parehas ng damit. I don't know guys Anyway, tuloy natin to at kayo nang bahala mag-decide guys kasi ako ina-analyze lang naman natin to. And yun. So tara, play natin. Anyway, wala tayong pakialam kung sino man Tama. ang gusto ni Edo. Total single siya. Wala tayong pakialam. Pero Exactly. Single naman siya, wala nang problema yun eh. dito sa mga Kung totoo man po ito actually wala namang problema si Edo dito. issue na mga pinagtatanggi nila na walang girlfriend si Kalingap Edo ay nire-reactionan natin para para malaman ng kalahatan na totoo pala na ganun ang nangyari. Umayaw si Beyonce dahil sa katagalan na mag-love team sila ay medyo nagkaka-develop na itong dalawa. Hindi pwede natin sabihin na hindi sila nagkaka-develop dahil iiyak ba si Beyonce ng iyak na may laman kung hindi siya na-develop kay Kalingap Edo. Baka si Beyonce lang yung may gusto kay Edo, parang gano'n kasi sabi ni Hambalos, based sa kwento ni Edo sa kanya, talagang love team lang ang tingin. Pero kasi lalabas, baka si Beyonce sila, kasi siya yung umiyak baka siya lang talaga yung nagmamahal. Maaari guys, depende po yan And, pero nga, based kay kay Ate Glo, na parang merong mutual understanding, kumbaga parang nagka-developan.
No, pero kasi si Bian sila yung nakita natin umiyak yan, no? Anyway, tuloy natin to. At yun na nga, sabihin natin, nagselos. Hindi magsisilos ang isang babae kung wala silang pinag-usapan o hindi sila. Sinong tanga babae magsisilos na hindi naman sila? Kung halimbawa Ganun naman eh, di ba? Ano to, lalo gusto mo yung lalaki, kahit hindi man kayo, nagsiselos ka pa rin. Normal naman yun eh. kaibigan lang sila. Sa bagay, no? Kung may magsiselos man, kung may relasyon dapat. Pero kung magkaibigan, dapat wala. No? Paano magsiselos si Beyonce? It mean, naging sila dahil nagsilos nga siya. Hindi mo pwede sabihin na naging sila. Mahirap yun. Ako kasi hindi ko pwede sabihin naging sila. Walang confirmation. Tsaka hindi naman kino-confirm ni TQ na may naging sila ni Edu. Diba? Sila. Sinong dahil sa katagalan na mag-love team sila ay medyo nagkaka-develop na itong dalawa. Hindi sabihin, hindi pwede natin sabihin na hindi sila nagkaka-develop dahil iiyak ba si Beyonce ng iyak na may laman kung hindi siya na-develop kay yung develop pwede, pero yung naging sila, hindi ko alam guys hindi ko po sure yan. Kalingap Ido at yun na nga, sabihin natin, nagselos. Hindi magsisilos ang isang babae kung wala silang pinag-usapan o hindi sila. Sinong tanga babae magsisilos na hindi naman sila? Kung halimbawa Meron ganon, may kilala din naman sila. Parang lang sila, MU lang, mutual understanding, meron lang sila. Pero walang relasyon. Kakasilosan niya minsan magkaibigan lang sila. Paano magsiselos si Beyonce? It mean, naging sila dahil nagsilos nga siya. At may huruf na sinasabi nyo na nagsilos lang si Beyonce, ganito, kaya na hindi naman naging sila. Oh my goodness. Based kay kay Hambalos. Sinasabi kasi ni Hambalos, parang love team lang talaga yung tingin ni Edu sa kanya. Parehas tayo babae at pinagdaanan natin yan. Diba? Basta-basta ba tayo nagsisilos sa kaibigan natin? Kung ang isang lalaki ay kaibigan lang natin, hindi tayo masasaktan, hindi tayo makakaramdam ng silos kung ang isang lalaki ay kaibigan lang natin. Sinusuportahan pa natin kung nakikita natin ang ating kaibigan na lalaki mayroon girlfriend. Sinusuportahan natin. Pero kung naging kami, di ba? Naging kami, bakit? Ayan, nakuha na Mirador. Hindi yan guni-guni. At mayroon kaming mga hawak na video. Natanggal na yan doon sa kay doon sa kay Kalingap Ido upload, kinat na, pero alam mo naman. Kinat nila? Nakat na tong video na to? Bakit nila kinat kung wala lang naman to? Di ba? I mean, para sa akin, dapat din nila kinat? Kasi pag kinat mo yun, baka paniniwalaan to ng iba na totoo. Kasi kung titignan mo ako, nagdududa pa nga rin ako dito dahil yung relo, magkaiba. I don't know, baka may dala siyang kapalitan. Pero kasi yung damit yung dito guys, ito yung sinasabing butas. Ang galing sa dibdib pag dito sa video, hanggang loob, di ba? Kung hindi naman totoo, ba't nyo dinilit? Naman din nyo na dinilit. Ang laki na pagkakaiba ng damit Para sa akin lang po ito Pero, alam mo naman, ang social media, mabilis mag-keep ng evidence. Ganon talaga ang social media. At alam nyo yun, di ba? Mirador. Kaya, magtawag nito, content ka na lang dyan about sa inyo ni Gingging at bakit ito ay bigla na lang naglaho na sana ay naging, di ba, pinagtanggol mo siya, pinagalitan mo kami dahil sa umpisa pa lang ay ayaw namin talaga dyan na yan ang maging jowa mo dahil halata naman na manggagamit lang para lang na alam mo naman sikat noon ang INSI at ikaw niyayakap ka ng mga INSI, ang lalaki ng mga views mo noon dahil minahal ka ng mga INSI at alam din ni Gingging, di ba?
na may mga views ka. Huwag mo tignan nun, di mo alam yung totoong pangyayari sa dalawa to. Masyado nakikialam sa relasyon ni Birato tsaka ni Genggeng eh. Ako hindi ako naniniwala sa sinasabi nito eh. Tapos nagaano pa siya na, ay, wala kayong pakialam. Dahil ano namin ito? Diba? Ang dami pang pinagsasabi ni Gingging. Dahil kayo, walang pakialam. Dahil kayo talaga. Naging personalan na yung atake, no? Pati yung relasyon ni Genggeng tsaka ni Berador, binanatan niya. Dapat lang focus kayo sa issue. Ngayon, kasi sabi nila na apo to ni Nanay Rosa, pero nakagulat, no, na galing daw dun sa sasakyan. Ewan ko, no? Pero kasi yung damit talaga magkaiba para sa akin. Laki, pati yung relo eh. At kami naman ay pinagpalit mo. Pero okay lang yon, naintindihan namin. Kahit mo kami ipagpalit, kung talaga naging kayo, magsusuporta kami. Dahil sino ba naman kami na hindi ka suportahan na bilang kaibigan? Magsusuporta kami. Pero sana naman ay yung minahal ka na hindi ka niluko dahil ikaw naman ay tunay kang nagpapakita ng pagmamahal sa kanya. Wala eh. Pinapahiya ka pa. Anong Napunta na yung usapan kay Genggeng tsaka kay Berador, pambira. klaseng girlfriend yan? Hindi. So, sorry. Na inuubo ang person. So, dyan sa sinasabi mo na paano naging apo ni Nanay Rosa si Mariel. Aber, andyan, binigyan kita ng proof ngayon at pinakita ko sa'yo ang proof at isisend ko sa'yo ang video kung paano nahagip si Mariel. Ano? Video. Isisend ko sa'yo. So, merong video. Para hindi mo ako mapagsabihan, Marites. Pero Baka hindi mo i-post na lang, dito, Balidbaksik. Maganda i-share mo na lang, di ba? kung Marites ang tingin mo sa akin, natural lang yan. Dahil reactor ako. Kadalasan sa atin, ang kinukontent ay Marites talaga. Hindi naman tayo angel na shout out lahat hanggang sa natatapos. Shout Ang out. walang issue, puro na lang shout out, maraming nanonood dahil sikat. Tayo nakasanayan natin na isa tayong reactor. Tama. At pag humarap tayo sa kamera, ay mayroon tayong issue. At Marites galing sa ating mga minamarites sa loob ng YouTube channel. Sa mundo ng YouTube channel. Kaya hanggang dito na lang ang reaction ko na ito. Bye-bye, Berador. At see you next line later. Bye-bye sa aking ating loob. So ako dito masasabi ko lang dito. Ang hirap na ito. Ako kasi ito, ganito lang po Ako masasabi ko lang po dito. Kung totoo man na si Mariel to, wala naman tayong pakialam guys Tsaka personal life naman to ni Edu. Kung totoo man po ito. Kasi ako ngayon, hati ako ayoko maniwala agad no. Tsaka syempre, nagulat lang din ako na inalis daw nila yung video. So, para sa akin, ba't inalis kung hindi naman totoo? Kasi ako nakikita ko guys sinipit, tingnan nyo guys yung damit. Diba yung damit close? Kasi kung makikita mo dito, kung kita yung dibdib So parehas talaga yung kulay ng damit tsaka yung Pero yung relo iba din So anyway, ang punto ko lang dito, masasabi ko lang dito, totoo man o hindi itong si Mariel, may girlfriend man o wala si Ed, wala naman akong pakialam dun. Kasi personal life niya yun, love life niya yun. At the same time, ang concern ko lang dito is yung kanyang yung pag-charity niya. Kasi ako naiintindihan ko naman yan guys di ba? Ang vlog syempre pinagkakitaan nila ang vlog. Let's admit guys, vlog pinagkakitaan nila yan para syempre marami pang makatulungan, di ba? Kumbaga, pandagdag din yan sa gastos nila sa pagtulong. So anyway guys, kayo magko-comment. Sa tingin nyo, si Mariel ba yun o hindi? Diba? Pero sa akin, ayoko muna agad maniwala kasi medyo hindi pa ako dun sa ebidensya. Anyway, please comment down below. Abangan natin guys kung may maglalabas pa ng magandang ebidensya. And maaari kasing totoo, maaaring hindi po.
At tayo po yung nag-react lang. And please comment down below. Ito po, paborito nyo reactor. Nag-iisang baliw pero nakakaliwa. Nag-iisang Marzano TV 2.0 and to God be the glory. Paalam. Comment po kayo Abangan ko. Babasahin ko next time. Marzano TV, real talking.